Kasama po natin ngayon ang presidente po ng Laban TNVS, Sir June, Kuya June De Leon. Magandang umaga po, sir. Magandang umaga po, DJ, Chacha, and Kuya Popoy. Oo. Good morning po, sir. Naku, pasensya na po. At maraming salamat din na kahit maiksi yung abiso, pumayag po kayo sa panayam ngayong umaga. Gusto lang namin malaman po ni Kuya Popoy dito kung anong reaksyon ninyo dito po sa inilabas nga po na memorandum na naman ng LTFRB tungkol dito sa surge pricing cap. Matapos po yung nakaraan na pag kayo magkakansela ng mga sasakay sa inyo, may penalty kayo. Another memorandum na naman po ito. Ano pong reaksyon nyo dito? Hindi na lang po reaction ko ang sasabihin ko rito, kundi ang reaction na ng buong TNBS community. At gusto na nilang hindi bumiyahe during rush hour dahil po mauuwi sa pagkalugi. Ito po bang hindi ninyo pagbiyahe during the rush hours na pinaplano nyo, no? Mula December 17 hanggang sa January ay hindi naman po ba kayo yung mga papeles ninyo hindi ho ba maapektuhan ang inyong mga permit? Kuya Popoy, hindi pa po maapektuhan ang mga papeles namin dahil hindi naman po naglalabas ng provisional authority yung mga renewal namin. Wala pa rin hanggang ngayon. Yung CPC namin, wala pa rin hanggang ngayon. Sinasabi ni Chairman, sa 37,000, nandyan na, nasaan na? Wala naman. Wala maapektuhan. Oo. Ang Okay. maapektuhan dito yung mananakay dahil sa mga desisyon ng LTFRB, dahil sa mga kabagalan nila dyan sa LTFRB, puro pahirap na lang sa ating mga drivers Oo. ang kanilang ginagawa. Meron na po ba kayong computation kung sakasakali well, of course, bilang sign of protest nga dito sa surge sa mga babayaran sa inyo kapag ganitong rush hour, meron ba kayong sample computation diyan o mock computation na ginawa magkano ang malulugi ninyo sa surge pricing? Meron naman pong nagko-compute sa amin, pero talagang alam mo, Kuya Popoy, bago mag holiday season, meron na kaming petisyon. Meron na kaming petisyon na itaas ang pamasahe ng TNBS. Hindi pa siya nakaupo diyan. O nagpakonsultasyon siya para daw may adjust ang pag-upo ni Chairman Mendoza para may adjust yung pamasahe ng mga TNBS. At hindi lang TNBS, pati yung ibang transport denomination. Bakit ganyan ang ginawa niya? Narinig niya naman ang hinaing namin. Meron niyang petisyon. Tapos ganyan ang ginawa niya. Ito, klaseng pamumuno yan. So, Kuya June, last time, sir, nakausap namin kayo tungkol po dun sa issue po nitong penalty na ipapataw kung magkakansela kayo dun sa mga magbubuk po sa inyo. Ito nga sabi ko kanina, another memorandum. Ang ibig sabihin, wala po ulit itong pag-uusap muna bago po naglabas ng memo. Meron pong, alam niyo, bago inilabas siyang memorandum na yan, meron pong pag-uusap a day before inilabas yan. Ganun kabilis. Ganun kabilis. Ang akala namin, konsultasyon, minadali lahat ito eh. Oo. So, wait lang, sir. Last time kasi no nagkausap kayo, may mga punto or topics na hindi po kayo natakel. Ito po bang paglalabas nila ng memorandum on the penalty and the surge fees, kasama po ba ito sa napag-usapan a day before ilabas yung memo o binigla na lang po kayo na ito na yung desisyon? Yung pag-uusap na yan po ang pinag-usapan, surge fee at saka mga cancellation. Pero parang wala namang laman masyado yun. Ikaw, ang tinatanong nila sa TNC, paano, ilan ba ang kilometer radius ninyo para maka-pick up ang mga drivers? O nalaman nila, medyo malayo. Tapos biglang surge fee. Surge fee, sinabi naman natin, non-negotiable po yan. Naghihingi nga po kami dagdag pamasahe. Tapos kinat mo. Anong klase yun? Oo. Ano po? Moro-morong usapan, biglang meron na pala kayong desisyon. Ano po ang sinasabi ng mga kumpanya po or ng mga TNCs natin? May tulong po ba silang ibibigay sa mga driver? Kasi ang babala ng mga driver dito, kung ngayon na holiday season, mahirap na pong sumakay, mas tila hihirap pa yung pagsakay pag nagsimula to on December 17 kasi maraming driver ang pipiliin na lang daw na mag-offline during rush hours.
Totoo po yan. Binigyan na natin ng babala ang LTFRB tungkol dyan dahil mauuwi talaga yan sa krisis lalo sa mga TNBS. Ikaw ba, pumupunta rin po naman sa kalsadea ang mga TNBS driver para maghanap buhay. Okay lang naman, tinitiis na ng mga TNBS driver yung init, yung lamig at haba ng pagbabiyahe. 12 to 16 hours kumita lang na maayos. Pero yung bawasan mo pa yung surge fee sa panahon ngayon, hindi na po makatarungan yan. Mhm. Yes, Kuya Jun, naiintindihan namin kayo dun sa side ng taas ng presyo ng gasolina, ng traffic. On the other hand, naiintindihan din namin yung hinaing ng mga commuters sa taas din ng presyo ng pamasahe po ngayon sa mga TNVS. Ngayon, ano po ang gagawin ng mga kumpanya mismo na may hawak sa inyo? May gagawin po ba sila para naman na kompromiso po para hindi po maapektuhan ito mananakay natin dito sa pagbabanta ng maraming mga drivers ngayon na may tigil pasada sila during rush hours? Sa ngayon po, may nabasa po tayong statement ng Grab na parehas na sinasabi natin, no, na baka mauuwi sa pagbaba ng kita ng mga drivers. Di ko alam kung anong move nila sa kanilang kumpanya. Meron din naman po yung in-drive naman, nananatili pong mababang komisyon ang kanilang binibigay sa mga drivers. Pero sa totoo lang po, talagang mas kinakabahan ho kami na talagang mas bababa pa yung kita, no? Kahit may suporta ang mga TNCs sa mga TNBS driver. Sir June, kung sakasakali ba na mabigyan kayo ng pagkakataon na makipagdialogo sa LTFRB, ano po ba ang gusto nyong sabihin sa kanila at bigyan talaga ng mga punto para kung sakasakali ay hindi matuloy itong inyong sinasabi nga, no, na simula sa December 17 na mag-offline ang marami sa mga TNVS drivers during rush hours? Alam nyo, syempre, open tayo sa dialogo tungkol dyan. Pero, ayun nga, mukhang sarado na nga ang isip ng ating bagong chairman. No? Sinasabi niya, 2 buwan pa lang siya, marami na siyang ginawa. Oo, marami talagang ginawa si chairman sa 2 buwan na yan. Isipin mo, 2 MC kagad ang binigay niya. Regalo niya sa mga TNBS driver. Una, multa. Pangalawa, mababang kita. Yan po ang ginawa niya sa TNBS driver. At saka sa ating mga mananakay. No, masakit sabihin po ito talagang alam naman po, ilang taon na po tayo na dumadaan ng holiday season, talagang ganyan naman po ang nangyayari sa TNBS during holiday season. Every time na lang, ganyan po ang issue. Alam nyo, supply and demand po yung algorithm na ginagamit nila dyan sa mga system na yan. Kapag marami pong nagbubuk, syempre, tataas po talaga, magkakaroon ng surge pricing. Oo. Minsan lang din po bumawi ang mga TNBS driver. Mm-mm. Sir June, kung di kayo pakinggan ng LTFRB, anong plano po ng grupo ninyo? Kayo po ba'y susulat ng liham sa DOTR o sa presidente na mismo? Hindi na nga po. Ayan po, DJ, alam niyo po sabi niya, pagbigyan siya ng 3 linggo, nung unang usapan natin, dapat magpipetisyon lang kami, hinto ito. Pero pinigilan na po tayo ng mga kasama natin TNBS driver. Sabi nila, wag na, dahil sa mukhang sarado naman ang utak niyaan at talagang gusto nilang magpapogi. Ang gawin na lang natin, sabi nila sa atin, ang mga kasamahan natin, huwag na lang din tayong bumiyahe. So, ano na po ba kayo bumiyahe. doon? Kuya June, kayo po ba ay firm na dyan sa desisyon na yan na hindi ba biyahe during rush hours? Kasi ang pinaka-apektado po dito, hindi naman yung mga nakaupo sa LTFRB, yun pong mga mananakay natin. Hindi na po ba ito mapag-uusapan? Yan nga po ang sinasabi nga natin sa kanila, sa mga kasamahan natin. Kawawa naman yung ating mga mananakay, pero ganun talaga, sabi nila, ayaw makinig sa atin ng LTFRB. Baka siguro kapag nakiusap yung mga nagre-reklamo dyan, na ilang grupo, hindi ko alam kung meron talaga silang organisasyon. Baka siguro maayos natin itong bulong ito. Kami naman po, willing naman po kaming bumiyahe. Basta kahit paano, kumita naman ng kapiranggot. Oo. Huwag naman yung lugi. Sir June, sa grupo ninyo sa Laban TNVS, ilan yung nagbabadya na o talagang sasama dun sa mag-offline kami pag tinuloy nila yan?
sa amin po, sa laban TNVS at sa hindi madalang po kaming magsama at isa ng mga yung TNVS Community of the Philippines na madalang po kami mag-usap tungkol dyan sa mga ganyan. Pero dahil po sa issue na to, nag-usap-usap na po kami. Yun nga po, doon pa lang sa kanila, sa 10,000 miyembro nila, halos nung nakaraang araw, nasa 70% na ang gusto nilang, ang gusto na magtigil pasado during rush hour. Doon sa laban TNVS po, sigurado po yan. Hindi po talaga 80% talaga, hindi ba biyahe. Pero sabi naman nila, pabiyahe kami madaling araw. Pag Pero rush hour na, hihinto na kami dahil malulugi lang kami. Ganon din po sa hapon. not during rush Hindi naman hour. po buong araw. Yung binabanggit nyo, Sir June, tama ba yung narinig ko? May ugnayan na kayo dito sa TNVS Community Philippines. Nagsalita na po yung kanilang tagapagsalita, si Liza Redulia. So, yung 10,000 members nila, lahat po yun? Hindi po babiyahe during rush hour starting on December 17? Yun po ang naiparating na mensahe sa inyo? Si Ma'am Lisa, ang hindi ko direktang nakausap po, hindi yung mga alliance leaders po nila. Ng TNVS Community po? Yes po. Oo. Sinasabi nila, nasa 70% po ang kanilang, hindi ko lang alam kung meron ng update kay Miss Lisa, pero mas magandang silang kausapin. Pero habang hapon po sa pag-uusap namin, ganun po yung tinanong ko sa kanila na datos. Sabi ko, medyo malaki-laki na yan. Delikado talaga ang ating mga mananakay kapag ganyan kalaki ang hindi bumiyahe during rush hour. Isang grupo pa lang po 'yon, ano, yung si TNVS Community. TNVS Oo. Community. Pero sa inyo nga po sa laban TNVS, gaano karami po na mga TNVS drivers and meron kasi mga operator, hindi ho ba, Sir June? Opo. Oo, may mga kasama yan. Sila ba ay, ang binilang nyo ba rito, yung per ulo ng mga driver talaga na lumalabas o pati yung mga operator nila, mga gaano ho karami ito all over the country ang inyong tansya? Petition pa, hanggang nasa usapin pa lang kasi laban TNVS sa petition pero mukhang baka maging kontrabida na naman ako sa ibang TNVS group. Kapag ganyan, kaya patuloy pa rin po pakikipag-usap natin. Total, hanggang bukas pa naman po ito. No? Sige po, hanggang bukas pa naman po ito. At hindi po basta-basta rin magpapatigil pasada dahil magpapasko po ngayon. I thank God naman kung ganun. And of Oo. course, Opo. Tayo po, iniisip din natin yung kapakanan ng both sides. Hindi ko lang alam tong LTFRB, bakit yung hindi ko alam kung anong iniisip nila. Naunawaan din natin, Sir June, na kahit yung mga miyembro ng pamilya ninyo mismo ng mga TNVS driver ay mga mananakay din ng TNVS. oo. Ano na lamang po ang inyong apila naman para sa mga commuter na pwede ngang umiinit na ang ulo, nagrereklamo at baka syempre ay makadebate pa ang mga TNVS drivers na syempre humihingi ng patas at humihiling na wag namang ibaba itong surge fee during rush hours na inyo nga pong ipinaglalaban. Ano pong apila nyo sa ating publiko na mga mananakay? Kuya Popoy, ito hindi ko personal talaga to na masasabi, no? Pero may mga paparating sa ating mensahe mga TNVS driver at baka ako rin nagulat sa ganitong mensahe sa atin na ang TNVS po ay hindi para sa lahat na mananakay. Ito po para sa merong kahit paano kakayahan na may convenient ang kanilang biyahe na pupuntahan nila. Kung ikaw ay hindi naman talaga mananakay ng TNVS, marami pong ibang transport denomination dyan. May taxi po dyan, meron pong jeep, may bus. Ayun, kaya po, baka po yung mga nagre-reklamo dyan, hindi naman sumasakay talaga ng TNVS.
Sige po, oo. Pero nakakabasa rin po tayo ngayon sa comment section ng mga commuters nga po na nagrereklamo na talagang doble Opo. ang ibinabayad nila during holiday season and rush hour. Kaya po siguro din nauwi sa ganitong desisyon ang LTFRB na naiintindihan din po namin ang inyong sentimiento dahil din talaga sa taas na rin ng cost na mga kailangan ninyo po sa pang-araw-araw na biyahe. Kaya ang dasal Again, po namin dito, magkaroon muna ulit ng dialogo bago po yung desisyon ng ilan sa mga kasamahan ninyo na mag-offline po starting on December 17. Kuya June, aantabay kami sa mga susunod pang update. Hihingi rin kami ng update doon sa isang grupo, yung pong TNVS community. Doon po sa binabanggit ninyo na kung 10,000 ang member nila ng mga driver, may possibility na 70% po ng mga driver na yon ang malamang ay offline during rush hours. Pero Sir June, Yes po. oo, konting kalma at pakikipag-usap po at mahabang pasensya pa dito po sa mga drivers din natin na ngayon ay masakit ang ulo dahil dito sa dalawang memo na inilabas nga po ng LTFRB. yes po, DJ Chacha. Kakalma po tayo. At maraming Yeah. maraming salamat po parati sa pagkakataon. Oo, maraming salamat po at Christmas party nyo daw po mamaya. Merry Christmas, Kuya June. Nakarating pa pala sa inyo. Oo, Invited nakita ko kayo. po. Maraming salamat po ha. Pabati ng Merry Christmas sa mga kasamahan niyo po sa Laban TNVS. Maraming salamat po. Thank you so much. Yan nga pong presidente ng Laban TNVS, si Kuya June De Leon. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media!